Magandang araw sa inyo dyan. Ako si Nurse Alvin. Tatalakayin ko ang NCLEX. Paano ba mag-take ng NCLEX ang isang Filipino nurse na nasa Pilipinas? Ina-assume ko na kaya ka napunta dito sa video na to kasi nagse-search ka about sa NCLEX. So usually it will take like less than 6 months to apply for the examination, but syempre maraming ibang factors na nakakaapekto sa tagal nito, tulad nung tagal ng pag-process ng school ng mga documents, tagal ng paglipad ng mga documents papunta sa Amerika. So sabihin na natin na in less than a year or like 8 months, kayang-kaya nang makapag-exam. Una sa lahat, masasabi nating qualified ka sa pag-take ng NCLEX kung ikaw ay 18 years of age, graduate ng nursing, at ang education na nakuha mo sa Pilipinas ay approved ng New York State Educational Department or NYSED. So after that, kailangan mo rin mag-take ng required nilang infection control and child abuse reporting trainings. Yung child abuse reporting and yung infection disease, online naman yan, kaya don't worry. Yung training na yan ay online. So punta tayo sa website ng NYSED, nysed.gov. Tapos ayan yung homepage nila. Punta tayo sa certification and licensing, sa professionals, and then ayan, apply for licensure. Click apply. Maraming lalabas dito. Punta tayo sa nursing. Ayun, nursing. And then registered professional nurse. Ayan. So merong mga menu dito na lumabas. Alamin natin yung how to apply. Ayun. Nandito lalabas yung step by step. Merong 5 pathway, pero dito tayo sa pathway number 5 kasi graduates of foreign nursing schools tayo. Consider tayo outside from the US. So, step 1, complete New York State's required coursework. Ayun yung sinabi ko kanina, yung infection control at saka yung reporting course for an approved, yung child abuse identification. So para makakuha tayo ng continuing education dun sa infection control at saka sa child abuse, meron elearnonline.net na nag-offer. Mas mura dito kasi alam ko $25 dito. Punta tayo sa course offerings, New York. Ayan, $25 yung kanyang mandated NYS infection control training. And then meron siyang updated na ngayon na NYS child abuse. $25 din. Meron din ginamit yung wife ko na website nung magte-take siya. Ito yung accesscontinuingeducation.com. Kaso mas mahal dito ng konti. $30 yun sa infection control and dun sa child abuse is $30. Kaya bahala kung anong gusto nyo. So upon accomplishment ng mga trainings na yon, pwedeng i-select mo dun sa mga menu na ino-offer nila na i-send na lang nila direkta sa NYSED yung certificate mo. Pwede mo rin naman i-select na i-email nila sa'yo, pero mas maganda kung sila na at direkta na sa NYSED para less hassle. So dito na tayo sa step 2, yung submission ng online form 1. Yung online form 1, isa siyang mahabang form. And masasabi ko na bago mo gawin yung form 1, kailangan tapos mo na yung step 1 para swabe na. Click natin dito. Ayan. Apply for new license. Maraming mga details dyan. You can read those. Begin application. Ayan. Ito yung sinasabi kong form. Mahaba siya kasi merong personal information, may application, review and sign. And then finally, yung payment. Step number 3, have your foreign nursing credentials verified. According dito sa website na to, may dalawang option. Option number 1,
option number 2. Yung number 1 is through Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools or CGFNS. Medyo masyadong komplikado at magbabayad ka pa dyan. So, hindi ko tinake yung pathway na yan. Ang tinake namin is yung option number 2. Masasabi ko na dapat itong step number 3 ay mas magandang gawin mo pa lang sa simula ng iyong pag-a-apply. Mas maganda kung bago ang step 1. Bakit ko nasabi? Kasi, ang Form 2F na ipapasa mo sa school ay magte-take ng time para i-release. Aside from that, yung Form 3F naman na ipapasa mo sa PRC ay magte-take din ng time. So, mas maganda kung itong step number 3 gawin mo na sa simula pa lang. So, recap, merong dalawang form sa option number 2. Yun ay ang Form 2F na ipapasa sa school at ang Form 3F na ipapasa sa PRC. Ganito ang itsura ng Nurse Form 2F na ipapasa sa university mo or dun sa school mo. So, meron tong Section 1, Section 2, and meron ding part na bandang dulo. Ang fill-upan mo lang dito is yung Section 1. Yung Section 2 and yung dulo, school mo na ang bahala dito. And merong note sa dulo na return directly to New York State Educational Department. Yan, merong address dyan. Merong mga schools na nag-o-offer ng direct send sa institution na to. Pero sa case namin is binigay lang ng school sa amin, nire-release lang ng school ang mga papel along with this form. At kami na mismo ang nag-send sa courier. Ano ba i-pronounce yun? Yun. Pwedeng LBC or kung meron mang ibang mas mura dyan sa inyo. And then yung Nurse Form 3F, ito yung ibibigay sa PRC. Ganun din, yung Section 1, application, ikaw din yung mag-fill up nitong Section 1. Then yung sunod na sections, sila nang bahala dyan, PRC na. Meron ding address na nakalagay sa dulo, katulad ng Form 2 natin. Dito, PRC na talaga ang magsesend sa kanila. So, meron silang ino-offer na dalawang option sa inyo, yung via mail. Mas mura lang siya, parang nasa 200 pesos lang yata, mahigit noon. Kaso, within 30 days, marireceive ito ng NYSED. Hindi katulad nung express nila, parang less than a week lang yata or days yung yung duration ng pagdating sa NY. So, it depends on you kung mail or kung yung express. After that, kung napasa na ng iyong school at ng PRC ang iyong mga credentials, dito na magsa-start yung waiting period. It depends, it's case-to-case basis kung gaano katagal. Pero dun sa wife ko, ang bilis na sa kanya. In less than a month. Imagine mo, in less than a month lang, dumating na yung eligibility. So, yung eligibility, ini-email yan. Kung ano yung nilagay mo na email dun sa Form 1, dun nila isi-send. Sa case ko nun, parang mas matagal eh. It took like 2 months before the eligibility. So, case-to-case basis, maraming mga kwento. And then, dumating ka na sa araw na dumating ng eligibility. Ang inaantay mong eligibility, nasa email mo na. Ang next step na gagawin mo ay mag-apply ng ATT or tinatawag na Authorization to Take the Test. Pupunta ka sa website ng Pearson VUE. It will take like 6 weeks para ma-receive mo yung email na meron ka ng ATT. And yung ATT na yun, pag na-receive mo, within 90 days, kailangan mag-take ka na. Kaya kailangan planado yung pagre-review mo rin kasi yung time frame, mabibigla ka kung hindi ka pa nagre-review. So, paano kung saka ka pala magre-review, magkakuha mo ng ATT o di 3 months ka na lang magre-review. So, ganun.
Then, pag na-receive mo yung email na nagko-contain ng ATT, meron na din doon instruction para schedule yung examination mo within 90 days. I-direct ka rin dun sa website nila na nplex.com or dun sa Pearson VUE. So, I think that's it. Na-cover ko na. Medyo may nakalimutan na ako kanina. Reminder pala, kailangan wag mong bubuksan yung envelope na ibibigay sa iyo ng school. Yung form 2F, wag niyong bubuksan yon. Kung sakaling ibibigay sa iyo ng school, wag bubuksan. Pero kung pinili mo na isend nila directly sa New York, there's no way for you to open it. I think that's it. So, kung meron kang questions or concerns, pwede mo akong ma-reach out sa aking Facebook account. Type nyo lang yung Road to Abundance as nakasulat dito sa taas. Okay. Thank you very much for watching this video. I hope you subscribe to my channel.